Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mabilis sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ibinahagi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa ginanap na Philippine Economic Dialogue sa Milan. Market size ng bansa umaabot na sa halos 400 bilyong dolyar. Pagbagal ng inflation dahil umano sa bumababang presyo ng bigas ayon sa Philippine Statistics Authority. Employment rate ng Pilipinas nananatiling stable ayon sa PSA. Department of Migrant Workers nakipag-partner sa Department of Agriculture para gawing available na rin ang 20 pesos per kilong bigas sa mga OFW at kanilang pamilya. At mga kardinal, wala pang napiling Santo Papa sa unang araw ng conclave. Sa detalye ng mga balita, bilang ng mga Pilipinong may trabaho ngayong Marso nananatiling mataas ayon sa Philippine Statistics Authority. Gobyerno patuloy naman ang paggawa ng mga hakbang para makapagbigay ng maraming trabaho sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Vascones ng PTV. Mataas pa rin ang bilang ng mga may trabaho ngayong taon kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong buwan ng Marso. Pero may bahagyang pagbaba sa employment rate kung ikukumpara ang datos ng Marso na nasa 96.1% at buwan ng Pebrero na nasa 96.2%. Ayon sa PSA, bumaba ang employment rate dahil sa pagbaba ng labor force participation rate o bilang ng mga naghahanap ng trabaho. Ang nakita namin dito, una, substantial ang kasi very dynamic yung ating labor market, yung mga particularly for those na nasa age 15 to 24. So dito itong March 2025 nakita namin na substantial ang nag-decide na bumalik sa school. Wala din na italang pagbabago sa unemployment rate base sa year-on-year na tala nito sa buwan ng Marso ngayong taon at nakaraang taon. Sa katunayan, kung ikukumpara sa Pebrero taong kasalukuyan, bumaba ang dami ng bilang ng mga unemployed na nasa 1.93 million noong March 2025 kumpara sa 1.94 million noong February 2025. Kabilang naman sa mga nakitang dahilan ng pagbabago sa employment rate ng Pebrero 2025 dahil sa mga hamon sa sektor ng agrikultura at ang election ban. Gayunpaman, tiwala pa rin ang ahensya na tataas muli ang bilang ng mga nagkakatrabaho pagkatapos ng eleksyon. May ban pa kasi on hiring sa mga government positions. And ito ay sa tingin namin may impact dito sa pag-reduce ng employed persons, particularly for this particular sector, yung government, yung public administration, defense, compulsory social security. Pero sa tingin namin, pagbalik naman, kasi yung ban matatapos na right after the election, babalik na naman ito. Siguro yung mga hiring lang medyo na-delay. Samantala, patuloy naman ang pagbubukas ng mga trabaho sa bansa sa tulong ng mga programa ng pamahalaan tulad ng pagsasagawa ng mga job fairs. Ito ay bahagi ng pangako ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng sapat na kita at kaginhawaan ng buhay ang bawat pamilyang Pilipino. Mula sa PTV Manila, Christian Vascones, Balitang Pambansa. Ibinahagi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mabilis sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa ginanap na Philippine Economic Dialogue sa Milan, sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na umaabot na ng halos 400 bilyong dolyar ang market size ng bansa. Dagdag ni Balisacan, mas malakas ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa iba't ibang factor gaya ng maayos sa pamamalakad, tuloy-tuloy ng mga pagbabago, maraming trabaho at ang strategic location ng bansa. Ayon pa sa DepDev, ngayon ang pinakamagandang panahon para mamuhunan sa Pilipinas, alinsunod sa inaasahang growth trajectory na $2 trillion pagsapit ng 2050.
Ibinida din ang pag-invest ng pamahalaan sa mahigit 200 malalaking infrastructure projects kaya bumilis ang proseso ng pagnenegosyo sa Pilipinas. Tulad ng Luzon Economic Corridor na nagdudugtong sa Subic, Clark, Manila at Batangas na magpapalakas ng ilang mga industriyang tulad ng agriculture at electronics. Ipinagmalaki ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng bansa matapos matanggal ang Pilipinas sa Financial Task Force Gray List. Ibig sabihin, may malakas at malinaw na patakaran at batas ang bansa kontra money laundering at pagpopondo kontra sa terorismo. Dahil dyan, tatatag ba ang kredibilidad ng Pilipinas sa usapin ng financial system? Inaasahang magbibigay ito ng mas mababang requirement para sa pagpapadala ng pera papasok at palabas ng bansa. Makakapaghikayat din ito ng mga foreign investor na mamuhunan sa Pilipinas dahil sa maayos na financial integrity ng bansa. Sa isang seremonya sa Malacanang, pinarangalan naman ang mga taong nagsumikap para maalis ang Pilipinas sa gray list. Pagsisikap ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng bigas nakikita ayon sa Philippine Statistics Authority sa gitna ng patuloy na pagbaba o pagbagal ng inflation rate. Target na inflation rate para sa taong 2025 kayang makamit at mapanatili lang ang magandang estado nito sa nakaraang 4 na buwan. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kumbinsido ang Philippine Statistics Authority o PSA sa masidhing pagsisikap ng pamahalaan upang patuloy na mapababa ang presyo ng bigas. Sa harap ito ng naitalang pagbagal ang inflation rate nitong nakalipas na buwan ng Abril na kung saan contributory factor ang pagbaba sa halaga ng nasabing commodity. Ayon kay Assistant National Statistician Rachel Lacsa ng PSA Economic Sector Statistics Service, Enero pa lang ng taon ay nakakita na sila ng negative inflation sa nabanggit na pangunahing bilihin. Ibig sabihin, noong pa man ay bumabagsak na ang presyo nito at nagpapakita umano ito na sadyang may ginagawang aksyon ng pamahalaan para mapababa ang halaga ng bigas sa merkado. Kaugnay nito ay mananatili anya silang nakamonitor sa mga susunod na buwan, partikular sa kung magpapatuloy ang pagbaba pa ng presyo ng bigas. Naniniwala po ako na may ginagawang aksyon ng ating gobyerno para po patuloy na mapababa ang presyo ng bigas. Kaya po we will see in the coming months sa aming po mga reports kung magpapatuloy po ito. Samantala ay positibo din ang PSA na kakayaning maabot ang target na 2.3% na inflation rate para sa taong ito ng 2025. Basta't mapapanatili lang anilak sa pagbagal sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin ay maaabot ang average o target na inflation ngayong taon. Lumalabas nga anilaksa na nahingitan pa ang target na average na 2.3% inflation rate mula January hanggang Abril. Sa nakaraang 4 na buwan kasi ayon kay Laksa ay pumalo sa average na 2% ang inflation rate na mas mababa pa doon sa target. Kung magpapatuloy niya ang pagbaba ng presyo ng mga pagkain habang nakabantay sa presyo ng kuryente, tubig at transportasyon ay ma-maintain ang patuloy na pagbaba ng ating inflation. So tayo po ngayon ay mas mababa pa dun sa target. Kung ma-maintain po natin yung pagbaba o pagbagal ng pagtaas ng mga presyo o nung antas ng inflation sa mga susunod na buwan, maabot po natin itong average or target inflation for the year 2025. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Opisyal na ngang nagsimula ang proseso sa pagpili ng Santo Papa, mga cardinal electors sa salang muli sa panibagong round ng botohan para maghala ng bagong Santo Papa. Kung bakit alamin yan sa Balitang Pambansa, ni Gab Villegas ng PTV. Alas 4 ng hapon kahapon, oras sa Pilipinas ng pangunahan ni Cardinal Giovanni Battista Re, Dean ng College of Cardinals, ang Pro Eligendo Pontifice sa St. Peter's Basilica. Ito ang misa na hudyat ng pagsisimula ng Papal Conclave. Sa kanyang homily, hiling niya na makapaghalal ng Santo Papa para sa makabagong panahon. Pregare, invocando lo Spirito Santo, è l'unico atteggiamento giusto e doveroso mentre i cardinali elettori si preparano ad un atto di massima responsabilità umana e ecclesiale e ad una scelta di eccezionale importanza. Un atto umano
per il quale si deve lasciar cadere ogni considerazione personale e avere nella mente e nel cuore solo il Dio di Gesù Cristo e il bene della Chiesa e dell'umanità. Alas 10 ng gabi, oras sa Pilipinas, nang simula ng mga cardinal electors ang pagdarasal ng Litany of Saints mula Pauline Chapel patungo sa Sistine Chapel. Dito ay ginawa nila ang oath of secrecy kung saan nanumpa silang mananatiling lihim ang magiging botohan. Alas 11:43 ng gabi, oras sa Pilipinas, nang banggitin ng Papal Master of Ceremonies na si Most Reverend Diego Ravalli ang mga katagang extra omnes. ibig sabihin, kailangan ng lumabas ng lahat ng mga hindi kalahok sa botohan. Matapos ang 2 minuto ay formal nang isinara sa lahat ang pintuan ng Sistine Chapel. Isang balota lang ang pinapayagan sa unang araw ng conclave. Alas 3 kaninang madaling araw, oras sa Pilipinas, ay lumabas na ang unang usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Itim ang lumabas na usok mula sa chimney na nangangahulugan na wala pang napiling Santo Papa. 2 balota ang papayagan sa morning session at 2 ring balota ang papayagan sa afternoon session ng conclave. Inaasahang magsisimula mamayang alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, ang unang round ng botohan para sa ikalawa at susunod pang mga araw ng conclave. Ang unang usok ay inaasahang lalabas ng alas 4:30 ng hapon. Ang ikalawa ay mamayang alas 6 ng gabi. Ang ikatlo ay mamayang alas 11:30 ng gabi. At ang huling usok ay lalabas ng 1:00 na madaling araw, oras sa Pilipinas. 133 cardinal electors ang kalahok sa conclave, kung saan 108 sa mga ito ang itinalaga ni Pope Francis. 3 sa mga ito ay galing sa Pilipinas. Ito ay sina Luis Antonio Cardinal Tagle, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Una nang pinasilip ng Vatican ang 2 sa mahalagang silid para sa paghalal ng bagong Santo Papa. Ito ay ang Sistine Chapel at ang tinatawag na Room of Tears na isang silid katabi ng Sistine Chapel kung saan bibihisan ang bagong Santo Papa ng papal vestments sa unang pagkakataon. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Mula sa Philippine News Agency, maaari na rin makabili ng 20 pesos per kilo ng bigas ang mga overseas Filipino workers o mga pamilya nila. Matapos makipag-partner ang Department of Migrant Workers sa Department of Agriculture para sa murang bigas para sa mga OFW. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, bahagi pa rin ito ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng kalidad, abot-kayang presyo ng bigas ang bawat pamilyang Pilipino at matiyak na kumikita ang mga lokal na magsasaka sa inaani nilang palay. Sisimulan na ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa mga Kadiwa store sa Metro Manila pagkatapos ng eleksyon. Mula pa rin sa Philippine News Agency, kinumpirma ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry ang unang kaso ng bird flu sa mga patok sa bayan ng Camarigan, Camarines Sur. Nagpositibo ang highly pathogenic avian influenza o H5N9 ang mga pato sa nasabing bayan nang magsagawa ng pagsusuri ang DA Regional Field Office Bicol. Epektibo kahapon ipinatupad ng DA Bicol ang 1-kilometer quarantine zone at mahigpit na monitoring at disinfection upang hindi na kumalat ang bird flu. Noong Martes, isa-isang pinatay ang mga pato para hindi na makahawa sa iba. Samantala, as of April 25, may kaso na rin ng bird flu ang mga pato at manok mula sa 2 barangay sa Mexico, Pampanga. Imbes na crime water ang tawag ng mga apektadong residente sa Bacolod City dahil umano sa hindi magandang serbisyo ng tubig ng kumpanya. Si Bel Custodio ng PTV para sa Balitang Pambansa.
Emosyonal ang single mother na si Rose. Isa siya sa mga apektado ng maanumalyang serbisyo ng Prime Water Infrastructure Corporation. Kwento ni Rose, napilitan siyang isanla ang kanilang bahay para lang makapagbayad ng tubig. 5,000 po yung bill ko noon dahil naging commercial po ako. Tapos within 3 months, hindi ko po siya nabayaran. Nag-penalty po ako ng 14,000. 14,000 po ang binayaran ko sa Prime Water para lang po maibalik nila sa akin uli ang aking tubig. Pero hindi po nila yun binigyan ng ng serbisyo. Sobra, as in, hindi tuloy-tuloy yung tubig nila. Minsan, kailangan mo pang gumising ng madaling araw, pero yung tubig mo, puga lang ng hangin. Crime Water. Yan ang bansag ng mga apektado sa water interruption ng Prime Water sa Bacolod City. Isa si Benji sa halos 60 empleyado ng Water District na tinerminate ng magkaroon ng joint venture sa Prime Water. Hanggang ngayon po, yung Basiwa consumers, more than 70,000 consumers ng Basiwa sa Bacolod is suffering from no water, low supply of water, dirty water, at black and iced coffee water sa Bacolod City. Ngayon, ito po yung challenge namin sa lahat ng mga opisyalis at mga tumatakbo ng mga opisyalis ng gobyerno. Hanggang kailan po ba natin kukonsintihin ang pamilya Bilyar na para maubos nilang ang kinin ang lahat ng water district sa buong Pilipinas? Hanggang kailan po ba dapat mananatili ang mga Bilyar sa posisyon at kamkamin at abusuhin ang mga consumers ng mga water district? Isa rin sa tinitignang paglabag ng Prime Water ay hindi pagpapasa ng performance report. Nauna nang sinabi ng Local Water Utilities Administration o LUWA na isa sa tinitignan na investigation team ay ang pagsunod ng Prime Water sa Philippine Potable Water Standards dahil sa madumi umanong tubig na inilalabas nito. Dahil sa seryosong problema sa serbisyo ng Prime Water, magsusumite na ng reklamo sa Office of the President ng kampo ni na Attorney Nery Colmenares para ikansela ang joint venture ng mga water district sa Prime Water. Not only for the breach of the agreement of the GBA or breach of contract, violation ng batas, potable water standards, hindi pwedeng pumasa sila doon. So, bahagi yan ng rason kung bakit i-terminate na itong mga GBA. Pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon tungkol dito. Ayon naman sa Prime Water, handa sila makipagdialogo sa LUWA. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Mas nagagamit pa raw ng mga residente sa isang barangay sa Sorsogon City ang tubig sa mga balon at poso. Ang tubig kasi mula sa Prime Water, kung hindi mahina, kulay kape naman. Si Paul Hapina, Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Sa social media, idinaan ni Ate Lea ang pagkadismaya sa serbisyo ng Prime Water. Tanong tuloy niya, maliligo ka pa rin daw ba kung ganyan kaitim ang nilalabas na tubig sa kanilang gripo? Kaya nga ako nagpahabit ng tubig kasi nga ang mga biyanay ko matatanda na. Kaya ayoko naman sila magtabo sa balon, magbabagaan pa sa balon. Tapos ang tubig nila ganun lamang kasing pa ng ihi. Diba, nakakaawa naman ang mga matatanda kung gano'n, diba? Si Nanay Violeta naman, hindi na nakitiis sa malalumot na tubig na serbisyo ng Prime Water, kaya pinaputol na lang daw niya ang koneksyon. Imbes daw kasi makatipid, napapagastos pa siya ng halos 100 piso kada araw para sa inuming tubig at panluto nila. Ang dumi-dumi pag may lagay kami na sala. Pag tinagal mo 3 araw, parang may mga lumot-lumot ba yung nakakadiri. Minsan naman ang napakalabo ba yun? Napakalabo. Ganyan din ang reklamo ni Nanay Victoria na gumagastos ng 30 pesos para sa purified water dahil sa maruming tubig mula sa Prime Water. Kwento pa niya, mas nagagamit pang araw nila ang tubig mula sa poso. Minsan mahina ang tubig, tapos marumi. Di kami nagiinom. Bumibili kami ng mineral. Tapos di kami nagkukuha ng panglaga. Nagkukuha kami sa
poso. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente rito nang malaman na pinaiimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Prime Water Infrastructure Corporation. Hiling ng mga residente sa pamahalaan, tulungan sila na magkaroon ng malinis na tubig lalo't matagal na nilang reklamo ang mahina at maruming tubig ng Prime Water ng mga Villar. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Apin para sa Balitang Pambansa. Tuloy na ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila simula sa May 13. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Naomi, tumaas ng halos 2% ang produksyon ng agriculture and fisheries batay sa huling tala ng Philippine Statistics Authority para sa unang kwarter ng taon. Halos 250 billion pesos ang halaga ng growth sa crops, kung saan kabilang rito ang produksyon ng palay. Kamakailan lang inanunsyo ng PSA ang mababang food inflation dahil sa mas mabilis sa pagbaba ng rice index na nasa 10.9%. Posible pang bumaba ang presyo ng bigas kapag dumamin ang kadiwa ng Pangulo sites na magbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. Simula sa May 13, ibababa pa sa 20 pesos ang bigas sa kadiwa Q sa Kamuni Public Market, bagong silang Phase 9 Public Market na Votas Agora Complex at Nulas Piñas Public Market. Habang simula naman sa May 15, madadagdagan ng magbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Kabilang dito ang PhilFIDA sa Las Piñas, Bureau of Land Industry sa Malate, Manila, Bureau of Animal Industry dito sa QC, Disciplina Village sa Valenzuela City, Midway Park sa Caloocan at Lingayen sa Pangasinan. Sa pagpapahalaga ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsisikap ng mga overseas Filipino workers, inanunsyo naman ng Department of Migrant Workers kahapon na maglalagay rin sila ng kadiwa store sa DMW Central Office. Magiging available na rin ang 20 pesos na bigas para sa mga OFW at pamilya nito. Prioridad din ng programa ang mga nasa vulnerable sectors, kabilang ang miyembro ng 4Ps, senior citizen, may kapansanan at solo parents. Bukod sa crops, pumalo sa mahigit 9% ang itinaas ng produksyon ng poultry, 1.5% naman sa fisheries, habang bumaba sa 2.8% ng livestock dahil sa epekto ng African swine fever. Patuloy naman ang pagsisikap ng DA para sa repopulation at pagtatakda ng maximum suggested retail price at farm gate price sa karneng baboy para pababain ang presyo nito sa merkado. Naomi, 30 kilo kada buwan maaaring bumili ng 20 pesos kada kilo na bigas. Kabilang dito ang kadiwa kios dito sa Kamuning Public Market. Habang ayon naman sa DA, magde-deliver ng 50 na sako ng bigas ang NFA para sa NFA rice na ilalagay sa mga kadiwa ng Pangulo Stores na magbebenta ng 20 pesos na bigas. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Tiniyak ng Malacanang na handa na ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno para sa Hatol ng Bayan 2025 sa Lunes. Wala naman daw nakikitang problema ang palasyo sa pagkakaroon ng international observers sa paparating na halalan. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Maging mapagmatsyag, iyan ang paalala ng Malacanang 5 araw bago ang Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, asahan na raw ang pagkalat pa ng mga maling balita ngayong election season para siraan ang pamahalaan. Kaya panghihikayat nito sa mga botante, maging maingat sa mga paniniwalaang impormasyon online. Pinaalalahanan din niya ang publiko na huwag ibenta ang dignidad o isaalang-alang ang bansa para sa interes ng iba. Huwag niyo pong ibenta ang inyong dignidad. Huwag ibenta ang bansa sa ibang mga bansa na maaaring may interes dito sa ating teritoryo, sa ating soberenya. Iginiit din ng palasyo na dapat maging mapanuri sa mga ibinabahaging posts na tanging layunin ay siraan ang pamahalaan. Bukas niya ang gobyerno sa mga puna, pero dapat ay base ito sa mga ebidensya at may basehan. Ang pintuan po ng pamahalaan ay hindi naman po hahadlangan ang anumang mga kritisismo hanggat mayroon pong basehan. Ang ingatan lang po natin ay ang mga fake news
peddlers. Labanan po natin ang fake news para kayo po ay magkaroon ng magandang desisyon sa Mayo 12. Wala naman daw nakikitang problema ang palasyo sa pagkakaroon ng international observers sa paparating na halalan. Nasa bansa ngayon ang United Nations Election Observers Team na kinabibilangan na ngayon ng nasa 226 na miyembro na ide-deploy sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong eleksyon. Kung may mga kumbidado po na neutral at wala naman pong pamumulitika, mas maganda pong makapag-obserba sila para makita po nila na ang eleksyon sa Pilipinas ay malinis at para din po maiwasan kung ano man po maaaring dayaang mangyari. Tiniyak naman ng palasyo na handa na ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para sa araw ng botohan sa Lunes. Katunayan, itinatag na ang DepEd Election Task Force para sa real-time monitoring sa buong bansa. Planchado na rin ang partnership ng DepEd sa COMELEC, AFP at PNP para tiyakin ang seguridad, legal at medikal na tulong para sa mga guro sa halalan. At ang sabi po ni Secretary Angara, sa araw ng halalan, kasama ng mga guro at kawani ang buong puwersa ng pamahalaan. Bantay, alalay at proteksyon ang hatid sa ating mga guro ng bayan. So yan po ang mensahe. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Muling pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Dito binigyan diin ng Pangulo kung bakit kailangan umanong isang tabi muna ang politika, lalo na ngayon election season. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV. Upang po magkakapayapaan dito sa Pilipinas, upang maging makatarungan ang Pilipinas, upang mag-unlad ang Pilipinas, huwag po kayo magdalawang isip pa pagdating po ng Lunes, pag-upo po ninyo, pagpirma po ninyo ng balota. Alyansa, straight alyansa, all the way, mabuhay ang alyansa sa Bagong Pilipinas. Mabuhay ang Malolos, mabuhay ang Bulacan, mabuhay ang Bagong Pilipinas. 5 araw bago ang Hatol ng Bayan 2025, buong pagmamalaking ikinampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 11 pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa kanilang campaign rally sa Malolos City, Bulacan kahapon. Kabilang na riyan sina Senator Francis Tolentino, Lito Lapid at Pia Cayetano, mga dating Senador Tito Soto, Ping Lacson at Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay, dating DILG Secretary Benher Abalos at Congressman Erwin Tulfo. Kasama rin sa alyansa sina Senator Bong Revilla at Congresswoman Camille Villar pero hindi sila nakarating. Si Revilla bumisita kasi sa Bohol, habang sa Maynila naman nagtungo si Villar. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos na dapat ay isantabi muna ang politika para sa kinabukasan ng bansa. Galing man sa iba't ibang partido, karapat-dapat manalo ang alyansa candidates dahil sa galing at track record nila. Meron po tayong mga tinatawag namin na the fighting women of Alyansa. Andyan po si Senator Cayetano, andyan po si Senator Binay, andyan po si Senator Villar. Andyan po silang lahat, natitiyak na may malakas na boses ang kababaihan sa Senado at maaasahan na sila ang magtatanggol ng karapatan ng kababaihan dito sa Pilipinas. Ibinida rin ng Presidente sa aktibidad ang iba't ibang inisyatibo ng pamahalaan sa Bulacan mula sa mga kalsada, agrikultura at iba pa. Sa tulong ng mga reformang ito, mababawasan ang oras ng biyahe ng mga Pilipino. Mas marami na kayong mailalang panahon para sa inyong sarili at para sa inyong mga pamilya. Kaya naman po kung tayo po ay ninanais po natin na ipagpatuloy ang magagandang programa na nating sinimulan, kailangan po natin na makahalal ng mga senador na nakakaunawa sa pangangailangan ng taong bayan. Sa kani-kanilang talumpati, pinaigting na rin ng Alyansa Bets ang pangangampanya. Sa darating na Biyernes, isasagawa naman ang meeting de avance ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Mandaluyong City. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa.
Maging kritikal sa pagtimbang sa mga plataforma at kakayanan ng mga kandidato. Yan ang paghihikayat ng COMELEC sa publiko para sa darating na Hatol ng Bayan 2025. Si Paul Jason Foss ng PIA Mimaropa para sa Balitang Pambansa. Sa nalalapit na national and local elections, muling nanawagan ng Commission on Elections o COMELEC sa mga Pilipino na aktibong gampanan ang kanilang karapatang bumoto at maging mapanuri sa pagpili ng mga pinuno ng bayan. Sa kapihan sa PIA Romblon kamakailan, binigyang diin ni Romblon Provincial Election Supervisor Atty. Ryan Santos ang kahalagahan ng bawat boto sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. If we want a genuine change, then go out and vote. Iboto po natin kung ano yung sinasabi ng konsensya natin na tama. Hindi lang po tayo basta-basta magbase doon sa kung ano man ang sasabihin ng iba na tama. Binanggit din ni Santos na hindi sapat ang pagboto base sa uso o sa sinasabi ng iba. Sa halip, hinihikayat niya ang publiko na maging kritikal sa pagtimbang sa mga plataforma at kakayahan ng mga kandidato. Dagdag pa ni Santos, mas pinaigting ng COMELEC ang kanilang voters education campaign upang masiguro may sapat na kaalaman ang bawat botante. Patuloy ang panawagan ng COMELEC sa mga kwalipikadong mamamayan na lumahok sa demokratikong prosesong ito sapagkat bawat boto umano ay may malaking epekto sa kinabukasan ng kanilang komunidad at ng buong bansa. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Paul Jason Foss para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang pwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.